ang inyong kasal ay null and void or annulled. Yan. And then, syempre, i-register nyo yun ipaparecord nyo yun sa local civil register at sa PSA. At yun, pwede na kayong ikasal ulit pagka na-record na po sa civil registry at PSA ang inyong nullified or annulled marriage. Okay na po. So, pero meron pa kayo isang option. Ito ay ang legal separation. So, legal separation, ito po ay paghihiwalay ninyo na hiwalay ng physical separation, pero hindi po napapawalang visa ang inyong kasal. So, physical separation, pati ang separation ng properties included dyan. Okay po. Next. Okay, ano naman yung mga grounds ng legal separation? Ayan, abuse. Physical or financial, economic, psychological abuse. Violence, pinipilit ka ng spouse mo na magpalit ng religion or ng political affiliation. Or pinipilit ka or yung anak mo na maging prostitute, ganyan. Ano pa? Yan, na sentensyahan yung asawa mo sa isang krimen, tapos yung penalty na natanggap niya is pagkakakulong ng more than 6 years. Drug addiction, ayan, alcoholism, lesbianism, homosexuality, ito po ay after na ng marriage. And then, ano pa, yan, bigamous marriage, nag-asawa ulit yung asawa mo after nung kasal ninyo. Pwede po yan. Sexual infidelity. And then, nagtangka yung asawa mo na patayin ka, pwede din po yun. Or sa anak mo, pwede din po yun. And then, abandonment. So, ito po ay mga grounds sa legal separation lang. So, you see yung gap sa ating batas na yung mga grounds na ito, abuse, infidelity, drug addiction, alcoholism, yan. These are grounds para sa legal separation lang at hindi po mapapawalang bisa ang inyong kasal. So, we have yung ating mga lawmakers, they are pursuing divorce. Kasi pag may divorce na itong mga grounds na ito, pwede. So, madami din po ako na naririnig ng mga members na sinasabi na divorce is against the family proclamation to the world na tinuturo dito sa